So ngayon mga kababayan, ito yung ating uunahin patungkol dito sa kay Sara Duterte. Nako mga kababayan, grabe. Grabe itong kinaso ni Senator Antonio Trillanes. Oo. At sinabi ko nga sa inyo kagabi, mga kababayan, na meron tayong chismis. May pasabog bukas sa ombudsman. Ngunit mga kababayan, ang sabi ko nga, si Iyotman. No? Para meron naman kayong ma-challenge. Pero ang totoo talaga si Sara. Yung kay Iyotman to follow na yon. Oo, yan po, Ma'am Arlene Orleans. Oh, actually, yung kay Iyotman, to follow na yon. Itong kay Sara talaga ang inuna para sabay-sabay na. Ayan, Ma'am Free Wealth and kay Edgar Bahian, hello po. Nako, and kay Risty Santiago. Ayan, alam ko Ken, si Pulong. Diba? Ay, naku, mayaman si Chabit puro. So, ito na, mga kababayan. Grabe, ha? Oo, grabe. Kung malaman nyo lang, mga kababayan, ito, ipapanood ko sa inyo, ha? Yung naturang mga kababayan, ito po, pakinggan po natin at panoorin natin. Actually, dalawang video po ito, no? Ang balita at saka yung si Trillanes na nagsasalita. So, ito po. May ads lang. Wait lang ha, mga kababayan. Ito po ay mula sa UNTV. Evan, ano yung pinag-ugatan niyang mga inihaing reklamo laban sa pangalawang Pangulo? Yes, Aga, ilan sa mga pinag-ugatan ng mga reklamong ito ay ang 650 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education ng si Vice President Sara Duterte pa ang kalihim nito. Patay! Patong-patong na reklamo ang muling kinakaharap ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Ngayong araw, nagtungo si dating Senador Antonio Trillanes IV at ang The Silent Majority na isang civil society group sa Office of the Ombudsman upang magsampa ng plunder at graft complaint laban sa Vice Presidente. Ilan sa mga Actually, mga kababayan, ganito po yan. Actually, mga kababayan, kung naalala ninyo, may nauna pong nagsampa ng graft and corruption kay Sara sa ombudsman rin, na which is nandoon si Dr. Estrada. Ayan, si Dr. Estrada and Claudio Estrada ba 'yon? Tapos yung pare, tapos nandoon si yung dating staff ni PBBM, sino 'yon? Si Shelo. So, bukod doon mga kababayan, nauna po yun. No? So, ngayon, panibago naman si Senador Trillanes at saka may iba pa. So, sa totoo lang mga kababayan, medyo marami na po talaga ito. Kung tutuusin to mga kababayan, kung talagang tawag dito, hindi Vice President si Sara, kung siguro congressman lang, senador lang, talagang hindi po talaga makakalaya ito. Reklusyon perpekto habang buhay talaga itong pagkakulong sa sobrang dami po ng kaso sa kanya. Mga kababayan, tambak-tambak po. Oo, nakita nyo naman, narinig nyo naman yung sinabi ni Amy, di ba? Oo, mga kababayan na, grabe, kung hindi man makalusot, talagang managot, di ba? Ang dami mga kababayan, nauna yung di ba? Nauna yung sa COA, sa DepEd, sa Confidential Fund, tapos meron pang itong civil society group, yung may pare, may si Shelo, yung doktor, tapos sino pa? Marami sila, tapos ngayon, ito na naman si Trillanes, tapos may panibago pa, yung kasama ni Trillanes. Actually, mga kababayan, grabe, tad talaga ng kaso si Sara, mga kababayan. No? Continue natin. Ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at nung siya ay kalihim pa ng Department of Education, maging ang confidential funds nang siya pa ang mayor ng Davao City. Ginamit ring grounds ng mga complainant ang pagtanggap umano ni Vice President Sara Duterte ng pera mula sa drug lord at ang public meltdown ng vice, kung saan ang binantaan nito na papatayin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naku. Aga panawagan ni Trillanes at ng grupo sa Office of the Ombudsman, bigyan ito ng kaparehong atensyon o bigyan itong mga reklamong ito ng parehong atensyon na binibigay sa mga kasong may kinalaman sa flood control scandal dahil ayon sa kanila, ang mga aligasyong ito ay tungkol din sa malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yan muna ang update mula dito sa Office of the Ombudsman. Balik sa inyo dyan, Aga.
O, ayun ha, UNTV yan. So, sana, mga kababayan, no, medyo mabigat-bigat na to. Nako, wag naman sanang mangyari na matitengga itong kaso na to. Kasi yung kinaso nung una, kasabay yung mga pari, yung civil society group, ay marami din yun. Kung nakita nyo, tambak-tambak yung mga papeles. Oo, ilang milyon din ang nagastos nila doon sa mga papils pa lang, sa mga papiles, sa mga sa abogado. Medyo mabigat-bigat din. Nako, mabigat sa bulsa. Tapos ito pa kay Trillanes pa, tapos may kasama pa si Trillanes back up. So pakinggan natin mga kababayan kung ano-ano nga ba bukod doon sa sinabi sa UNTV itong kinaso. Mismong si Trillanes yung ating pakinggan kung ano ang sinasabi. Ito po mga kababayan, no? Ito ba 'yon? Wait lang ha. Ito ba 'yon? Ito. Wait lang. May ads lang po ha mga kababayan. Download the Naku, trip.com app grabe, now for tad-tad talaga ng worry-free kaso experience. mga kababayan. May ads lang po ha. Wait lang. Diyos mio Marina. At dito po kami ngayon, kasama ko ang the silent majority movement upang mag-file ng kaso plunder, graft at malversation laban kay Vice President Sara Duterte. At ang papaliwanag nito ay ang presidente, founder ng PSM na si Ms. Josie. Yan na. Magandang umaga. Kami po ng The Silent Majority, Silent Mobile Organization, ay kaisa sa ni former Senator Trillanes sa pagsampa ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte sa Ombudsman. Bilang civil society organization na ang hangarin ay ang pag-unlad ng Pilipinas sa pamamaraan ng maayos, tapat, makatarungan, makatao at patas na pamamahala. Tungkulin namin na panagutin ang mga opisyal na nagkakasala sa bayan. Si Sara Duterte ay marami ng paglabag sa batas, sa Patay. konstitusyon at sa tiwala ng mamamayang Pilipino Ay, na diyan nilo po pagtatagal sa'yo, ng ma'am. pinalagpas at hindi na dapat palampasin pa. Ang mga reklamo namin ay ang mga sumusunod. 1. Plunder and malversation of 650 million pesos in confidential funds of the OVP and DepEd. This includes the charges already Ma'am Geraldine Hilo po. in Ramil Magdiagas affidavit. Naku. Number 2, plunder and malversation of 2.7 billion of Davao City's confidential funds when she was mayor. No? Number 3, 2.7 graft and billion? malversation of 8 Nung mayor billion pa siya? pesos worth of overpriced laptops when she was DepEd. O eto ha, mga kababayan, inisa-isa niya. I-explain ko kasi medyo ano yung boses niya eh. Ang sabi doon, kinasuhan si Sara, kasali na doon yung pagtanggap ni Sara ng pera sa Pogo, sa mga drug lord, sa pamamagitan ng affidavit ni Ramil Madriaga. Tapos, itong paggamit niya ng confidential fund nung siya ay mayor pa ng Davao na almost 2.7 billion. Tapos, itong paggamit niya ng confidential fund sa DepEd. Tapos, itong paggamit niya ng confidential fund sa Office of the Vice President. Tapos, itong pag-overprice na laptop. Naku po, patay. Alam mo, sa totoo lang mga kababayan, napakadami po talaga. Tagtag po talaga. Sabi ko sa inyo mga kababayan, kung siguro si Sara Pansit, marami siyang sahog. Hindi lang karne, hindi lang seafoods, pati siguro bato at buhangin minix na. Ang totoo lang mga kababayan, itong kaso ni Sara ngayon, para itong ginto. No? Alam nyo, pag nagmina ka ng ginto, bago mo makuha ang ginto, di ba? Ang bato, pinapalo mo hanggang sa mapino. Tapos, pag napino na yung bato, ilagay mo dun sa bulmilan. Yung bulmil, yung bakal ang nasa loob nung bakal na umiikot. So, pag nadurog na yon, i-release yung naikot-ikot doon ng mga bato kasama ang putik, tapos sasalain, lalagyan mo ng mercury. Pagdating sa mercury,
aano na naman sa tangke na malaki hanggang sa magiging carbon. Pagdating sa carbon, lulutuin mo yun kasi tatanggalin mo yung bakal, magnesium, magnet, tapos yung silver, tapos ang matitira doon, gold. Tapos lagyan mo siya ng mercury, tapos pipigain mo siya doon sa tela ng payong. So pag nalabas na yung mercury, yun na yung gold. So pag naluto na siya real gold, doon mo na malaman kung ang gold ay 18 ba, 21, 24, or 14K. Tapos itimbang mo na, makukuha mo na yung halaga kung ilang gramo siya. So medyo mabigat-bigat po talaga mga kababayan, no? Baka sa mga tanong, bakit alam mo yan, Kent? May planta kasi kami sa ginto noon. So ngayon mga kababayan, ganyan po ang proseso dito sa kaso ni Sara. Talagang kung may anomalya man, walang lusutan. Sabi ni Ivy. Grabe no. Napakadami. Take note ha. Hindi pa tayo nangalahati doon sa sinabi ng babae. Ayan oh. So continue. Number 4, graft and gross incompetence due to the more than $12 billion pesos of COA allowances. Pagkatapos dun sa overpriced laptop, ito pa, mga kababayan, 12 billion sa COA. Putang ina, billion ang pinag-uusapan dito. Kaya pala mga kababayan, sabi ni Sara, kung kami magnakaw, hindi milyon. Ang nakawan sa gobyerno, bilyon. Putang ina oh. Diba? Kahit pala makulong sila lahat sa ICC, may pambayad pala sila kay kay Kaufman. Putang ina. Tapos madadamay pa dito ang ang Armed Forces of the Philippines na ginamitan nila ng peking resebo para nakatanggap daw ng 15 million. When she was DepEd Secretary. Number 5, graft due to the 7 billion unlimited cash advances when she was DepEd Secretary. Number 6, graft and gross incompetence because only 192 classrooms were constructed out of a supposed target of more than 6,000 classrooms. Number 7, ill-gotten wealth and non-declaration in her salary of more than 2 billion pesos of deposits and other assets. Ayan na, makakalkal na yan. No, ang sabi, yung sa DepEd, yung paggamit niya ng confidential, 125 million. Tapos yung 2.6 billion na pera na confidential, unexplained wealth, no, or ill-gotten wealth. Yun po yung pinakita ni Trillanes noon sa Quadcom na idiniposit ito ni Sammy Uy, no, na joint account sila ni Digong. Kaya si Digong, sabi ni Digong, anong kapalit, sir? Sampalin ko siya sa publiko. Yung ganon. Nakita nyo yun? Nang sabi ni Digong na hinaiblood siya, tapos gumanon si Laila de Lima. Nga ganon. Naku, grabe mga kababayan, parang Genesis World Record si Lustay, matindi. Oo mga kababayan, parang itong kaso ni Sara, parang ito yung trial of the century ng mga Marcos noon. Ma'am Remy Cudo, mega love shoutout po. Ito yung parang sa trial of the century ng mga Marcos. Mas marami nga itong kay Sara Kasi ang complainant dun sa trial of the century, isa lang yung government ng Pilipinas lang. Ito, taong bayan. Iba-ibang sektor. Ang putang inang yan. Mabigat-bigat po talaga, mga kababayan. Ang saya-saya mo, Kent. Natural po, masaya tayo. Bakit? Hindi naman po tayo magnanakaw. At higit sa lahat, wala naman po tayong kaso sa ombudsman na ninanakaw natin bilyon-bilyon at pera sa pogo at drug lords. Diba? Nako po. Pangyapon kita. Ayan, mega love shoutout po. Ayan, si Fiona, wala lang hiyang natira sa katawan. Maglalakad pa yan, tapos sa tawa pa yan. Gaganon pa yan. Ganun pa yung tawa niyan, mga kababayan. Naku, grabe grabe, mga kababayan. Mabigat-bigat ito, medyo mahaba pa yung video, nangalahati na tayo, ito, continue. Number 8, bribery and corruption because she received money from a drug lord several times when she was mayor of Davao City. Kita ninyo, number 8. Ano ba yun? Bribery and corruption. Kasi nag-receive siya ng pera mula sa drug lord. Nung mayor pa siya ng Davao, patay ka dito. Number 9, unfit to hold public office and betrayal of public trust
due to the 2 incidents of public meltdowns while threatening to kill President Marcos. Ang kadalasang depensa ng mga taga-suporta ni VP Supports Duterte ay na yung 650 million confidential funds na kinu-question sa kanya ay barya lang kumpara sa mga nakuha sa mga maaaring flood control projects. Pinapakita ng complaint na ito na una, ang kabuuang halaga ng mga dilimas o liwandas ni Sara Duterte ay maihahanay sa mga pinakamalalaking flood control scandal. Kaya Diba? parapat Yung mga nalimas ni Sara at yung mga nakamkam niya, no? Pariho kalaki sa mga sangkot sa flood control scandal. Bakit? Kung tutuusin ninyo, hindi lang 600 million confidential fund yan. Kasi bakit? Simula pa kasi noong mayor siya. Take note mga kababayan, kung ngayon na vice president siya, no, at naging DepEd secretary siya, iba yung sa DepEd na ilang bilyon at iba yung sa Office of the Vice President na 600 million. At bukod dun mga kababayan, iba pa yung mayor siya ng Davao. Magkano yung confidential fund niya nung mayor siya ng Davao mula 2016 hanggang 2022? Mayor pa lang siya nun. Bilyones na. Tapos yung nakamkam pa niyang pera mula sa drug lord sa Pogo, bilyon-bilyon rin. At nung naging DepEd secretary siya, bilyon din sa DepEd. At nung umalis siya bilang secretary at naging Office of the Vice President na lang siya, bilyon din ang nasa Office of the Vice President. Kaya mga kababayan, medyo mabigat. No, ang usapin dito kay Sara, hindi yung 600 million. Kasi ang ikinaso sa kanya mula nung mayor pa siya. Mga DDS, alam kong bobo kayo pero hindi kayo bulag, hindi kayo bungol. Diba? Oo, mabigat. Mabigat, mga kababayan. At saka kung ito'y questionin man ng ombudsman kung totoo ba lahat itong ikinaso ni Trillanes. At kapag iniimbestigahan ito at nagtugma lahat, patay kang bata ka. Magiging game changer nga to mga kababayan. Kasi hindi man tumalab sa impeachment niya noon, itong mga kasong to, ay ikinaso na ni Trillanes ngayon. Nako po, mga kababayan, mabigat-bigat ito. Sibuying pa naman. Tandaan ninyo mga kababayan, ito yung sinabi ni Senator Trillanes na game changer. So sa madaling salita na game changer, ito yung makapagbago daw sa paningin at pananaw ng mga supporter ni Sara na bobo. Oo, magbago daw ang pananaw nila na bakit tayo sumuporta sa ganito kakawatan? Ang problema mga kababayan, yung salitang forthwith ay hindi naman napatuloy at diniretso or immediate, di ba yung salitang forthwith sa madaling salita ay immediately, hindi naman ginawa ni Chis Escudero. Kaya po natenga ito at nag-archive. So ngayon mga kababayan, kung itong sa ombudsman pag-imbestiga nito sa ikinaso ngayon ni Trillanes at yung sa impeachment niya this coming February 6 ay magtugma, mabigat po talaga mga kababayan. Nako po, mabigat. Alam nyo kung bakit? Itong mga kasong ito, isa-isang imbestigahan to. Ngayon, paglabas doon sa impeachment, kapag binusisi na to isa-isa, nag-match, doon na to ibagsak lahat. Kasi yung imbestigasyon ng ombudsman at imbestigasyon sa impeachment ay kung pareho mang magtugma ang imbestigasyon nun. Sa madaling salita, si Inday iskapo. Mag-iiskapo yan. Nako, may nabalitaan pa naman ako mga kababayan na yung magkapatid daw ay sa Germany na ata titira. Wala akong sinabi kung sino ha. May narinig ako mga kababayan na may balak daw na sa mansyon na lang nila sa Germany tumira ang magkapatid. At ang magpapaiwan daw, yung Barbie. Hala, yun ang nabalitaan ko ha. Nag-file or nag-apply na yata sila ng citizenship sa Germany. Ha? Nag-apply yata sila ng citizenship sa Germany. Yun ang pagkakaalam ko, yun ang naririnig ko ha. Siyempre kapag nag-apply ka ng citizenship sa Germany, kapag lumayas ka, at citizen ka na doon, tapos ipablock mo yung passport mo dito, katulad kay Saldico, alam nyo na. Diba? Siyempre, pag ipablock yun,
Nako, actually, Ma'am Rosario Dagasdas, ito na nga ang mahirap dito sa ating bansa eh. Kapag kasi ganyan, may mga kaso na nakabinbin or under processing or under investigation, dapat ihuhold na sila na hindi sila pwedeng lumabas. Hindi sila pwedeng tumakbo. Kasi alam nyo sa totoo lang mga kababayan, mangyayari kasi dyan na habang nakaprocess, habang under investigation, tapos nung natiktik ka na, nung kinasuhan na madidiin na siya, sabay lipad. 'Di ba? Yun talaga mga kababayan. Naku po. Dapat nagagpilan ito ng parehong pagsusuri. Ang pangalawa, dapat is tiny inday. May pattern of behavior mula pa nung Vice Mayor siya ng Davao City na nadala niya sa pagiging presidente. Pag-uugali na nakakabahala sa pagpapatuloy na sa kanyang posisyon bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng Ma'am bansa. Lovely, hello po. Maraming salamat po. Former Senator, doon po sa plunder complaint, ano po yung gaano po tayo confident that it will prosper? Kasi mataas po yung threshold ng plunder compared po sa graph. Ano po yung gaano tayo confident and what evidence do we have against the Vice President? We are very confident na masasakop ito ng plunder, ng elements ng plunder charge. Ito ay supplemental lang, no? Lalo na yung sa 650 million pesos confidential funds. Supplemental doon sa na-file na ng mga civil society organizations noong December. Ang kaibahan lang nito ay nadagdagan ng mga aligasyon ni Mr. Ramil Madriaga. So ngayon pala mga kababayan, supplemental na lang pala itong 600 million na isinali nila dito. So kung ano man ang investigasyon dito, ano din ang maging investigasyon dun sa unang na-file ng civil society group, no, nung may pari, may mga doktor, yung mga nauna, ay dagdag na lang. Pero ang ano daw talaga dito, pinaka-main talaga nila ay yung mga statement ni Ramil Madriaga na kung saan ay tumanggap ng pera sa Pogo, tumanggap ng pera sa drug lords, tapos siya yung naghahatid ng mga pera na mga naka-duffel bag, tapos yung 1 billion na, Diyos ko, may hinatid pa nga daw sa parking lot ng ombudsman, doon sa Mega Mall, sa Quezon City Comedy Bar, tapos meron pang sa Muntinlupa, di ba? Tapos meron pang kinuha na shabu doon sa magnetic lifter na utos daw ng asawa ni Sara, doon sa statement ni Ramil Madriaga yan na sabi ng abogado niya na si Palad. Naku mga kababayan, medyo mabigat-bigat nga naman ito. May ads po tayo mga kababayan. So, sa totoo lang mga kababayan, kung ito man lahat na ikinaso ngayon nila Trillanes at nung mga nauna na mga civil society group at saka ito ngayon, yung Tindig Pilipinas ba to? Mga kababayan, ay kung himay-himayin man to at merong sa 10 kinaso, merong 5 or 6 ang magkatugma sa kanilang mga i-final, talagang kulong po talaga si Sara dito. Pero kung sakali man na ito lahat ay kwento lamang, maaaring pwede pong balikan ni Sara sila Trillanes dito, mga kababayan. Pero ang sa akin dito medyo mabigat ito. Kasi yung patungkol nga sa bank account, inamin ni Sara na meron daw yan eh. 'Di ba? Sinabi niya, meron yan. Nag-i-exist yan. Pero ang ano lang namin ay hindi alam ng bangko, hindi rin namin alam kung bakit nandyan. So ano, tanga lang yung taga-bangko, gagawa ng pangalan mo doon? Nagsayang sila ng tinta. Oo, Ma'am Oldlex, na sina Cielo Magno, tapos yung si Dr. Flavi ba yun? Hindi, si Father Flavi. Oo, tapos sino pa yun? Basta marami yun sila mga kababayan nung una yung Civil Society Group. Tapos ngayon si Trillanes at saka yung isang grupo naman. Medyo mabigat-bigat ito. Mga kababayan, talagang mabigat. Hindi ko alam kung paano to himay-himayin ng 16 na abogado ni Sara. Bahala na siya dyan. Bakit tayo magproblema? Hindi naman natin kaso yan. Ewan ko kung hindi pa ma-impeach si Sara. Kaya nga mamulait, di ba? Actually, ito doble itong proseso na to. Kasi bakit? Itong mga kaso na to, may nauna. Tapos meron pa ni bago ngayon. Tapos, ngayong February 6, another na naman to. So, talagang step by step to, no? Una yung sa civil society, kay Trillanes, tapos ito, tapos yung sa impeachment niya sa February 6. Naku, medyo mabigat nga naman, mga kababayan. Kaya pala sabi ni Pulong na
ang mga Duterte tahimik lang daw. Kung ang aso nga daw maapakan, kapag ka naapakan, nangangagat. Sabi nila. So, mangangagat din daw sila. So, kailan pa sila naging aso? 'Di ba? Tapos may banta pa si Pulong na kung namayapa daw ang kanyang tatay sa loob ng kulungan, hindi daw niya gawing mapayapa ang Pilipinas. Nako, patay ka sa militar, Pulong, sinabi ko sa iyo. Oo, dadamputin ka niyan. Kung gagawin mo man 'yan, patay ka diyan. Nako, meron yatang lilipad nito ng China di oras. 'Di ba? Merong tatakbo ng China dito di oras. Nako po. Di ba? Ma'am Rosario Dagasdas, tama nga si Aimee. Sabi ni Aimee, ito po yun mga kababayan may pakita ko sa inyo Sabi ni Aimee, tadtad ng kaso si Sara. Si Aimee mismo nagsabi niyan. Ang katotohanan ay maraming kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dai-dai niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, isang katutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceeding sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Talagang So, kumbaga, hindi makakaligtas kung may anomalya man. Diba, mga kababayan? Sinabi na mismo yan ni Aimee. Alam ni Aimee yan. Kaya nga sabi nila, bago daw mag-2027, ipapakulong daw si Sara. Which is totoo naman talaga. Ngayon, eto, nanguna na si Aimee. Alam naman natin si Aimee na ito yung iniwanan ni Madam Auring ng bulang kristal. Diba? Sabi ni Aimee, sinadya daw si Buying na gawing ombudsman kasi daw sa 2027 si Sara daw ay ipakulong. So, may rason naman po siguro kung bakit siya makukulong, Senator Aimee. Hindi naman po siguro tanga ang Korte Suprema at ang gobyerno ng Pilipinas at ang mga otoridad na dadamputin na lang si Sara or ikulong si Sara na walang dahilan. So, baka naman Aimee, baka naman sasabihin na naman ng mga DDS sa sunod na henerasyon, mga 50 years from now, sasabihin na naman nila, hindi nilagay sa libro yan. Baka naman, Aimee, hindi pa kami mga ulyanin, mga nakakamatsyag, nakakapanood at nagmamasid dito sa Pilipinas. No? Nasasabihin nyo naman, kinulong si Sara. Tapos sasabihin nyo naman, kinidnap. Ikaw na nga mismo nagsabi na may mga nakatembang na kaso na kumbaga walang lusutan kung may anomalya man. May isang katerpas, ang katutak na may mga COA proceedings sa 2023 confidential funds, sa DepEd, sa OBP. Tapos pag nakulong si Sara, so ang dadahilan ninyo kasi ginawang ombudsman si Buying. Ang purpose ng pagiging ombudsman ay ikulong ang mga kaalyado ni Digong. 'Di ba? Baka naman ang gagawin ninyo diyan, i-manipulate niyo na naman ang tao at sabihin ninyong kinulong si Sara na walang due process. Mahirap 'yan. Kasi bakit? Paano nagkaroon ng walang due process? Nakita niyo naman sa katirbang kaso 'yan. So sasabihin niyo walang due process. Sige nga. Kasi babaguhin na naman nila yan, mga kababayan. Babaguhin na naman nila yan at sasabihin kinulong, kinidnap, 'di ba? Walang due process, binalturin, kung ano-ano na naman ang kanilang sasabihin. 'Di ba? Mga kababayan, alam ko 'yon. Alam ko yung estilo nila na pangunahan nila yung mangyayari kasi alam na nila Alam nila ang mangyari to the future. Kasi alam nyo naman si Aimee, pinagmanahan ng bula ni Madam Auring yan, yung pulang Dragon Balls. Diba? Yung 7 Dragon Balls nasa kanya So, syempre alam na niya ang mangyayari. Pero yun nga lang, ang pagbuntuan niya ng galit at dahilan ay si Buying. Now, which is, hindi naman siguro si Buying tanga na magpapakulong kay Sara nang walang kaso. Di ba mga kababayan? Hindi naman siguro tanga ang ombudsman or Office of the Ombudsman na
magkaroon mismo ng warrant, no, or ipadakip si Sara or ipaaresto nang walang due process. Kasi sa totoo lang, noon, nung panahon ni Cory at ni Apo Lakay, medyo malilin lang pa ang tao at that time kasi wala pa, radyo-radyo lang noon eh, di ba? TV lang, yung TV noon, iikot-ikot mo pa, minsan black and white pa, tapos may lamok pa. Kasi dati ang antina, alam nyo naman, kawayan lang, tapos fluorescent, tapos bibili ka nung parang antina na tape, yung magkadikit na ganyan, itali mo yung bawat dulo, tapos iikot-ikot mo, sa sobrang ikot, naputol yung sa taas, nabunot yung sa puwet ng TV, kasi yung picture tube niya, nandito yun sa ilalim ng picture tube yun eh. So dati, pwede mong linlangin ang taong bayan, pwede mong gamitin ang relihiyon, pwede kayong magsabi, magsanib puwersa, manawagan, diba? Tapos pwede ka magpadala ng sulat sa barangay, na ito, kailangan nating lumusog ngayon sa Malacanang kasi nagkakagulo na, kasi ang tao at that time hindi nila nalalaman kasi wala pang masyadong social media. Ngayon kasi hindi. Kahit nasa CR ka tumatay, nalalaman mo yung pangyayari sa Pilipinas eh. 'Di ba? Mga kababayan, iba na kasi ngayon. Kaya hindi niyo na maluko, hindi niyo na mauto ang taong bayan, mga kababayan. Hindi na nila maluloko ang taong bayan or malinlang na gayahin yung panahon ni Cory at ni Marcos Sr., no? Na noon, maraming maluloko na, ito, lusubin na natin. Bakit? Kasi lumayas na, ninakaw na nila yung pera natin. So, yung mga tao, pupunta agad ngayon, lulusob sila doon. Kasi wala pang masyadong information. Ngayon, mga kababayan, meron na. Sa cellphone mo pa lang, kahit nga napakalayo ng anak mo, nasa Saudi, nasa Europe, nakakausap mo eh. 'Di ba? On time. Via video call. Na which is Pilipino ang naka-invento niyan, binenta lang. Kasi hindi napahalagahan ng government of the Philippines. Yung video call na na yan. 'Di ba? One call away lang, 'di ba? Ma'am Jusilin para iba na kasi ngayon. Tapos lilinlangin na naman nila. Sa bagay, yung mga maniniwala lang naman kasi dyan, yung mga bobong DDS lang naman. Pasalamat nga po tayo na hindi tayo bobo katulad nila. 'Di ba? Kabataan ngayon into politics na din, kaya nga nakakalusot na si Bam at si Kiko. Yes, totoo 'yan, mamulay, 'di ba? Kasi ang mga kabataan ngayon, sa totoo lang, ang laki po kasi talaga ng epekto ng mga estudyante dito sa politics. Kasi bakit? Ang kanila kasing mga tuition, ang kanilang gastusin ay apektado dahil dito sa gulo sa politika. Unang-una, syempre ang mga kabataan, lalo na pagka high school, elementarya pa lang, umuwi ng bahayan. Syempre yung mga lolo at lola, katulad ngayon, nanonood sa akin. Ang mga bata niyan, pag uwi galing sa bahay, yung mga lola nila nakatutok sa akin. Habang nagsasalita ako, tumatawa. Tapos minsan nagagalit, naiinis. Minsan yung remote binabato na kasi sa gigil ng mga nireaksyonan natin. Siyempre yung mga apo, kahit nandyan yan, nakikinig yan eh. Kaya, sometimes, di ba, once upon a time, pagpunta niyan sa school, yung mga bata nag-uusap yan. Alam nyo ba si Sarah? Bakit? Ang pangit-pangit niya, magnanakaw pala siya. Di ba? Nakita niyo yung batang mataba, yung vlogger? Sabi, gusto ko maging presidente. Ganyan. Tapos sabi naman nung, ay bawal ang bakla na presidente. Sabi nung nanay. Sabi naman ng bata, bakit si Sarah? Bakit? Bakla yun si Sarah eh. Ang pangit-pangit niya kasi. Di ba? Di ba? Yung bata, marunong na, nakikinig kasi. 'Di ba? Maraming mga ganyan, mga kababayan, no? Na na-focus na. Baka sabihin niyo, gumagawa ako ng kwento. Yung batang mataba, na gusto maging presidente paglaki. Sabi, bawal ang bakla presidente. Sabi naman ng bata, bakit si Sarah? Hindi naman siya bakla. Ang pangit niya eh. 'Di ba? Napanood ko 'yun. Actually, napanood niyo 'yan sa mga reels, sa Facebook. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, nagkakaroon sila ng idea na na-a-adapt nila sa mga magulang, lalong-lalo na pagdating eleksyon yan. Yung tatay at nanay, kasi yung isa Leni, yung isa Marcos, yung isa Duterte, nag-aaway yung buong pamilya. Yung bata naman tumitingin dito, tumitingin dyan, tumitingin dun, tapos tatalikod kasi nandito yung tsuhin, andun yung nanay, nandun yung tatay, tapos yung lola doon na naka-wheelchair. Iba din ang reaksyon. So yung bata, ano na nangyayari? Anong nangyayari sa Earth? Parang gusto ko nang pupunta sa Mindanao. Goodbye Philippines na.
'Di ba? Kasi yung apo nakikinig, lalo na sa TikTok, 'di ba? Wag mong subukan, masira ang buhay mo. Napapanood nila si Digo, putang ina. Yung God is stupid talaga yan. Napapanood ng mga bata yan. Buti nga ang Australia, meron silang batas na bawal ang mga bata sa mga ganyang platform. Pero sa Philippines, ay putang ina. Nakikita. Oo, napapanood. Diba? Kaya, naku, Inday. Ako sa'yo, Day. Mag-resign ka na lang, Day. Para, alam nyo, ganito yan eh. Alam nyo, pag si Sara mag-resign yan, walang impeachment mangyari kasi mag-resign siya. Tapos, kung mag-resign man siya, itong kaso nakabinbin sa kanya, tuloy-tuloy yan. Pero at least kung nag-resign siya, kung sakali man na ma-impeach siya, no? Wala nang rason na ma-impeach tapos itong impeachment. Dalawa lang ngayon mga kababayan, itong pilian ni Sara, mag-resign o magpakapal ng mukha. Dalawa lang ang pagpipilian niya. Mag-resign siya na kung halimbawa mag-resign siya, hindi na siya ma-impeach. Sa 2028, pwede siyang tumakbo pagka-presidente. Pero kung patuloy siya ngayong vice president, hindi ko to iwan. Akin na to forever. Kung ganun ang gawin niya, makonvict siya dyan. Or sa impeachment, makonvict siya. Hindi na siya kailanman pwedeng pumasok o humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Tandaan nyo yan mga kababayan. Kung si Sara ay ma-impeach ngayong taon na to at makulong sa 2027, ni street sweeper sa government hindi na siya tatanggapin. Bawal siyang pumasok. Pero, dalawa lang ang pagpipilian niya. Kung mag-resign siya, tapos ang impeachment. Walang mai-impeach kasi nag-resign siya eh. 'Di ba? So pag nag-resign siya, kung kakasuhan man siya ngayon sa ombudsman, matagal na proseso yan. Makatakbo pa siyang presidente sa 2028. Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Ganun yun. Dalawa lang pagpipilian niya. Mag-resign siya or magpakapal ng mukha, patuloy. Kasi kung maipit siya dito sa impeachment, never na siyang makatakbo sa 2028 bilang presidente. Kasi yun ang batas. Yun ang rules. Once na ang isang public official ma-impeach, never ka nang makakuha ng anumang posisyon sa gobyerno. Magtinda na lang siya dito ng bulad sa Tagalog daing. Diba? Bulad sa Tagalog daing. Ipampalaman sa pandesal. So, kung mag-resign siya ura-urada this year, hindi pa matapos ang termino niya, sa 2028, pwede pa siyang tumakbo kasi mawawala yung impeachment eh. Pero, kung ang impeachment na yan ay pagpatuloy yung kakapalan ng mukha niya, tapos na-convict siya dyan, wala na. Diba? Ma'am Vilma Agustin Bertudez. Yeah? Pag na-impeach kasi, mga kababayan, ganito lang yan. Once na ma-impeach si Sara, never na po siyang tumakbo sa anumang posisyon. Bawal na po siyang pumasok sa posisyon sa government. So, ang mangyari sa kanya, magiging marites na lang siya. So, ganun yun, mga kababayan. Maging vlogger na lang siya. Mag-ikot-ikot na lang siya buong mundo. Mag-vlog-vlog na lang siya. Ang tanong, hindi ba siya makulong dun sa mga kinaso sa kanya? Di ba? So, yun po yun, mga kababayan. No? Sunod. Yun nga dapat, di ba, Maria Fipaliso? Binigyan ko pa ng isip itong mga DDS. I-convince ninyo si Sara na mag-resign. Bakit? Kung mag-resign siya ngayon, no, ang papalit sa kanyang vice president ay si Tito Soto. Depende yan sa butuhan. Or else, ang House Speaker. Or else, si PBBM mamili kung sino ang ilagay niya. So ngayon, si Sara, wala ng impeachment. So kahit makasuhan man siya dyan sa ombudsman, kung kaya naman niyang lusutan, sa 2028 pwede siyang tumakbo. Pero, ang tanong, kung ipagpatuloy niyang kakapalan niya ng mukha at manatili siyang vice president tapos na-impeach siya, sa 2028, wala na siyang tsansang pumasok pa pagka anumang posisyon sa gobyerno. Yun lang yun. Advice ko sa mga DDS na nanood. Baka naman, i-advise niyo na. Kasi kung tumalab ang kanyang kaso at impeachment ngayon, goodbye political career niya.